Nais nang ipatigil ni Pangulong Rodrigo Duterte ang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kagabi sa unang araw ng pagbisita nito sa bansang Vietnam. Narito ang hataw na balita ni RJ Timoteo. Nagmistulang kampanya na may standing ovation pa ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Vietnam kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa bansa. Mahigit 600 Filipino ang sumalubong sa punong ehekutibo na karamihan ay bumiyahe pa ng halos 2 oras papuntang Hanoi. Sa talumpati ng Pangulo ay muli niyang binanggit ang ilan sa mga pagbabagong naganap sa Pilipinas mula nang siya ay manungkulan. Kabilang na ang kanyang kampanya laban sa ilegal na droga. Muli ring tiniyak nito na mananatili ang alyansang militar ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ngunit ayon kay Pangulong Duterte, ang nakatakdang war games sa Oktubre ang magiging huling military exercise sa pagitan ng dalawang bansa. So I'm serving notice now to the Americans and to those who rally. I will maintain the military alliance because there is an RPUS pact which our country signed in the early 50s. But I will establish new alliances for trade and commerce. And you are scheduled to hold war games again, which China does not want. I would serve notice to you now that this will be the last military exercise. Nakatakdang isagawa sa October 4 hanggang October 12 ang 33rd iteration ng Philippine Amphibious Landing Exercise o PHIVLEX 33 sa Luzon at Palawan. Imbitadong makabahagi rito ang nasa 1,400 US Marines at sailors kasama ang kanilang mga Filipino counterpart. Ito ay bahagi ng pagpapaigting ng security alliance ng Pilipinas at Estados Unidos. Hindi naman malinaw kung maging ang balikatan o ang shoulder-to-shoulder annual bilateral military exercises ay kabilang din sa ipinatitigil ni Pangulong Duterte. Ang mga isinasagawang military exercises sa pagitan ng Philippines at US Armed Forces ay bahagi ng Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. RJ Timoteo, UNTV News and Rescue, Hanoi, Vietnam.